nga, kakapanood ko lang ng Toro Family Season 3 Episode 3. Ayan. So, magre-reaction video tayo. Mamaya na ako magpa-plancha. Andyan yan sa background ko. So, wag nyo na lang pansinin yung background ko. First episode is yung meeting. Ayun, nagka-meeting sila and sobrang happy ako kasi parang alam mo yun, both side is nagka-openan. Ayan, feeling ko naman na satisfy naman si Tony nung nalaman niya yung sagot ni Papi. Yes, parang medyo bumaba yung kanyang emosyon, naramdaman niya na ganun din pala, mahalaga din pala. And nahirapan din si Papi. And si Papi naman, yes, nangibabaw talaga yung pride niya at first, pero nandun din yung takot at pangamba na baka ma-outcast siya or something, alam mo yun, kasi hindi ko alam kung anong sign ni Papi, pero if ever Libra man siya or something, may ganun kasi kami, parang ayaw namin na-outcast and everything. Ayan, yung madetouch lang ng konti sa'yo yung tao, para nag-overthink ka na malala, ganun. And ang ano ko lang dun is goods naman lahat dun sa meeting. Nagka-openan si Mikay and everything. Ayan. Tapos second part is kay Mama Marie. Ayan, sobrang happy ako na may love life na si Mama Marie. Hindi naman love life, pero open na siya, 'di ba? Sa bagong pagmamahal, open na siyang, parang nakikita mo ng unti-unti na siyang nag-heal. And alam ko sinusuportahan lang din yun ni Tony. Whatever happen, support lang. Para lang makalimot si Mama Marie and super goods. Ayan. And of course, si Harvey, feeling ko naman talagang kailangan talaga nila yung meeting na yun. So, oo, medyo naging okay siya. Pero parang off kay Mikay, ewan ko. Medyo na-trigger lang ako nung last part. Kasi, uy, ka-joy. Diyos ko Lord, sana hindi naman. Sana ano lang siya, Pico, something like that. Kasi tabain si Ika. So sana ganun lang. Kasi ganun din ako nung may Picos ako. Or wag naman sana ma-disappoint si Oni. Ayan, sobrang goods naman. Nakakapanggigil lang talaga pag nalaman mo, yun sa labas yung season 4. Ayan, tapos si Paye, pabebe pa rin, nakakagigil. Ayan, yung mga interview niya, feeling ko sinasadya niya yun para matrigger yung mga tao. And alam mo yun, laging may spice. Yun yung magpapatrigger, magpapaganyan. Pero kapag nalaman mo na kasi talaga yung kalakaran sa social media, magiging ganyan lang yan, para for the fire, for the galit, for the views, para maipost sa TikTok yung gantong part, tapos alam mo yun, ganong part. Pag content creator ka kasi, ayan. So, si Papi, sa pinakang highlights para sa akin dito is, nagigets ko siya dun sa part na papagod siya, nababurn out siya or everything. Kasi, halos same kami ng scenario nung time ko na, kasi meron akong grade 4, meron akong grade 3, meron akong grade 1. So, 9 years old, 8 years old, and 6. So, talagang sunod-sunod, walang pahinga yung matres ko. And, ganun talaga yata kapag magaganda, masasarap, charot, wala, hindi nyo narinig yun, erase natin yan. Talagang sobrang hirap sa part noon. And mas okay pa nung time ngayon ni Papi, kasi si Papi is may katulong. Ako noon talagang wala. Hindi naman to comparison ha, dito comparison, sinasabi ko lang, mahirap talaga kapag sunod-sunod yung, alam mo, ang dami mong battle sa utak mo na umangit na ako, nagbago na yung shape ko, makakasabay pa ba ako, makakahabol pa ako, bata pa ako, hindi pa ako gusto ko sana ganito, hindi ko nito, ang dami. Ayan, so gets ko rin naman si Tony, kasi nga nagbubuntis siya, gusto niya muna ako muna, ngayon lang naman to, 9 months lang naman to, as a leader is talagang kailangan mo ng kay Tony. Pero mahirap kasi yan, pero alam ko balang araw tatawanan niya na lang yan, kasi malalampasan niyo yan ng sabay-sabay ng pamilya. And sobrang goods na goods yun. Ayan, kay Kiana and kay Paye, siguro mag-stand si Kiana if talagang nagsisinungaling ang kanyang partner, huwag niyang itolerate.
sabihin niyang parang mali naman mahal or hal ang ating mga sinasabi, parang wala naman tayong issue about dyan. Nagigets ko yan kasi parang nagigets ko naman na si Paye is gusto niyang may point, tama, work ganyan, pero gusto niya lang takpan yung pagiging pabebe mo. Hoy, ba't inaway? Hoy, Paye, huwag ko naman masyadong nakakasakal, alam mo yun. Kasi alam mo yan, si Tivoli, babae pa din. Pag tinawag ka yan, babayan ka niyan, or ewan ko, maging sila ni Mikay. Ayan, si Mikay naman, sobrang ang laki talaga ng pinagbago ni Mikay, as in since day one andun ako nung mga time na nasa Oblivion pa lang. Hindi naman andun as present, at talagang active ako noon, nakatira pa lang sina Oni sa anong itsura, parang bubong, basta ganyan yung bahay nila paganyan, parang square lang, tapos doon sila natutulog, doon sila nagme-makeupan in everything. Tapos nung dumating si Rob, dumating si Mikay, hindi ko alam kung sino yung una, basta ganun yung nag-start. Ayan, kaya medyo gets ko rin talagang si Papi. Saludo kay Papi kasi nakita ko kung gano'n siya ka-hardworking. Gusto niyang grind pero hirap din siya kasi nga sobrang dami. Hirap talaga pag nagbe-breastfeed. Alam mo yun yung tipong gusto mong pumunta dito pero yung utak mo baka gutom na, baka umiiyak na, tutulo-tulo na yung gatas mo and everything. Gets na gets ko yun, kaya sana bigyan pa nila ng mahabang pasensya si Papi, and of course siguro nandun din sila na sa part na kay Tony lang tayo kasi si Tony lang ang may pera, si Tony lang ang gumagrind, si Tony lang ang leader, basta okay si Tony, bahala na yung iba. Pero ang gusto kasi ni Tony dyan is pamilya alam mo yun, hindi lang sa akin, pati sa lahat, alam mo yun, na buong pamilya. Kaya nga Toro family dapat okay ka kay Mikay, okay ka sa lahat. Ayan, yun lang. So waiting lang talaga ako sa season 4. Ayan, tutuloy-tuloy natin itong reaction video natin. Ayan, kahit mga medyo late na, pero lahat ng episode na panood ko. So talagang yun lang. Sana lang talaga wala sa loob yung kulo ni Ika, kasi naawa ako kasi alam mo yung stress ni Tony, 'di ba? Pinagamot niya lahat-lahat, tumayo siya bilang nanay, pinag-aaral niya sa magandang school and everything. And of course, congratulations and happy birthday kay Mami Oni. Ayan, kay Tito Beans, meron na siyang lalaki. And of course, kay Teronia, ayan, meron na siyang nakagraduate na siya, and sobrang proud na proud ako kasi alam niyo ba, ang kaya-kaya niyang mag-handle ng situation, like, ano yan, Ate Ika? Like, ano yan? May tinatago ka ba? Like, andun yung shock, and kaya niyang i-handle yung situation na hindi po pwede, kung totoong positive ka, kailangan malaman kung hindi kay Mami, kay Mama Marie, ganon. Diba, maanong bata, dahil sobrang nakaka-proud na sana ganun lang magawa ko sa mga anak ko. Yun lang, and thank you for watching guys. See you sa next Sabado. Ayan, so eto linggo ko na to ma-upload kasi tuwing gabi lang talaga, sobrang pagod guys. Yan, thank you guys for watching. See you on my next video.